Okay mga kababayan, magandang umaga sa lahat Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang paggising sa umaga? Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Pinoy Survivor lumusob sa DOJ tungkol sa sinampang kaso laban sa kanya ni Turi. Panoorin natin ito ang buong interview ni Pinoy Survivor. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe from Iboy. Maraming salamat. At huwag natin kalimutan ang PDP laban ayon Team Suka. Ito ang mga magiting na Team Suka. Panoorin natin si Pinoy Survivor sa kanyang full interview. Huwag na natin patagalin ito mga karong ipoy. Not revolt against the government. No, unite to express yung rights ninyo, yung karapatan ninyo. Yun yung wala silang lahat pagka yung karapatan ninyo, ipinagtanggol ninyo. Kaya one time big time. Pakita ninyo. One time big time. Pakita ninyo yung yung karapatan ninyo. Ipaglaban ninyo. We, the sovereign Filipino people. Yun ang pinakamataas. Preamble, intindihin ninyo, basahin nyo, kabisyaduhin ninyo. Yun ang nandun lahat. Kasi kung kunyaring yung presidente, kaya nandyan, para lang pagsilbihan tayo. Yung lahat ng kabinete, lahat ng congressman, senate, nandyan sila para pag tayo, pagsilbihan, hindi para i-contempt tayo. Wala, imbestiga. Kaya kinakailangan, ipakita ninyo, naintindihan ninyo yung karapatan ninyo. Do not rebel against government. You just express to the government, hoy, mali kayo. Ano ba kayo? Sinusweldo namin kayo eh. Di ba? AFP, ano ba? Protector of the people, ano ba? PNP, ano ba? Uphold the, serve and protect. Ano ba? Binabayaran namin kayong lahat. Kasi pagkantaong bayan na nagalit at in-exercise yung right natin as a people, doon kayo matakot sa taong bayan. Yun yung akin. Maraming salamat sa inyo. Yes! Yes, ang boy si Captain Dato! Sinabi. Ewan ko. Kasama ko. Ayun mga kababayan, ay talagang maganda talaga ito dapat ang mamalakad si Captain Dado kasi may tapang, may bayag. Ito ang mga taong ganito dapat maglingkod sa ating bayan. Diba? Dahil talagang palaban ito, walang katakutan, basta sa tama siya ay talagang birahin ni Pinoy Survivor. Kaya tinawag ng Pinoy Survivor dahil survivor siya galing sa gira. Kap, sino-sino po yung mga... Kap, sino-sino po yung mga kasama ninyo nagtungo ngayon dito sa DOJ? Maraming salamat. Mga bago mo. Maraming salamat sa mga guwapo, maganda. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Thank you. Jeff, maraming salamat sa mga Filipino Guerrilla Forces sa suporta ninyo. Maraming salamat. Ang Filipino Guerrilla Forces hindi pa nadidinig ay tinayo namin para protektahan ang mamamayang Pilipino, ang pamilyang Pilipino. Kaya kung titignan nyo, for God, country, and people. Ito. FGF, and then, for God, country, and people. Filipino Guerrilla Forces. Ang iba sa pagkagera, guerrilla. Pero pagka peacetime, Filipinos going forward. Filipinos fighting for future generations of Filipinos. No? So, tuloy lang ang FGF na magsusuporta sa taong bayan. Hindi kami, ayaw namin na umuwi tayo sa civil war. Ayaw natin. Kasi tayo magpapatayan. Gusto lang natin dinigin tayo ng gobyerno na palpak.
na nagnanakaw, nagdudurog, na nagkukomunista, etc. etc. Tama! Gusto natin maayos ang bansa natin. Bakit? Kayo lang ba may bansa, mga politiko? Bansa namin to! Kaya dapat mag-react kayo. Good governance. Hindi nyo pwedeng baliktarin yung batas. Konstitusyon namin yan. We, the sovereign Filipino people, we so ordain and promulgate this constitution. Yung power ninyo, pinahiram lang namin. Talabaw kami, pinadapo lang ang langaw. And then, kayo ngayon ang mayabang. You better learn how to follow and serve the Filipino people. You learn how to protect the Filipino people, how to follow the Constitution. Kasi kayong kaya ayoko magpolitiko, mga kababayan. Kasi mababang uri ang politiko. Ito ka. Ito yung Constitution. Ito yung presidente, down the line, lahat yan politiko na. Nandito ka, ang taas-taas ng pedestal ng taong bayan. Yun yung power natin. Miram lang lahat sila ng kapangyarihan. Yung power ng presidente na mag-declare ng martial law. Yung power ng presidente na mag-declare ng martial law, hiram lang yun sa atin. Yung power ng judge na mag-decide ng kaso, hiram lang yun sa atin. Yung tao, pwedeng magtayo ng People's Court, magtayo ng People's Congress, magtayo ng People's Audit. Pwede natin i-audit lahat yan. Ang problema, hindi ninyo alam ang karapatan ninyo. Ayan, Kap, yung nung nakarang araw, nagkaroon po ng proclamation yung PDP. At doon po sa proclamation na yon, ay may binanggit po si PRRD na nag-joke po siya patungkol po dito sa di umano, pag gurgor sa 15 na mga senador. Bilang dati po kayong men in uniform, dati po kayong nanangalaga ng ating batas, no? Ano po yung para sa inyo po ba? Dapat po ba itong seryosohin na joke ni PRRD o hindi? Alam mo, pag kami papatayin ka, hindi mo na sinasabing papatayin kita. Tama! Yung tanong yung pinatay ko, 73 lang. Ba't sinabihan ko na papatayin ko kayo? 73 na yung pinatay ko. Nagpaalam ba ako? Hindi, patay sila. Yung sinasabi ni Digong, joke lang yun. Kasi pagka ikaw may bala ka, hindi mo na sasabihin, oy, papatayin kita, mamayang gabi, yari ka, patay ka. Hindi mo na ipagpapalam yun. Basta malalaglag yan. Sa amin, in my profession, pagka nagbilang ako, 6 na buwan ka, patay ka na. 6 na buwan. Ako lang nagsasabi nun. Pag yung tao ko, 6 na buwan na lang ang buhay mo. And binibilangan ka na, 6 na buwan. Bibigay ko yung dosyen mo dito sa tao ko. Yun yun. 6 na buwan. Yun na lang buhay mo. That's how it's done. Hindi yung papaalam ko, tatakutin kita. Pagka tinatakot mo, it is meant for you, it is meant to strike a chord inside you para ikaw matauhan. Para ikaw mailagay mo yung sarili mo sa tamang hulog. Kaya yung ginagawa ni Digong, hindi ano yun. Ano ba yun? Joke yun. Ngayon kung gusto nila, kasuhan nila. Bahala siya magkano. Pero nung sinabi nga dinig ko yun, sabi ko, brilliant talaga yung tao eh. Why? Because he will defend his daughter. Tanong po, follow up sa tanong ni BMR, yung mahigit milyones na miyembro po ng FJ, may in-endorse po ba kayong senador sa iba't ibang grupo? Kasi may mga independent senador na dating miyembro ng kasundaluhan at mayroon namang sa iba't ibang partido, sir. Hindi pa namin naayos yung listahan, gagawa kami ng listahan namin, pero ang sa akin, ang isa sa mga endorse ko, yung mga PDP also. Sila Ito, sila Pastor, Bongo, Vic, Marcolita. wala pa, hindi pa namin yung Siam. Sa Madrid sabi yung Siam po. Siya lang PDP, Siyam. sir. Yung 9 na senatorial. Oo, sa PDP. Hindi ko pa nakikita yung buong pangalan ng Siyam eh. Basta ang sa akin, okay ako kay Pastor Pinguloy, okay ako kay Pato, okay ako kay Bongo. Dahil si Bongo, dahil sa nagsilbi yun ng maayos, yung malasakit ang tao, okay na siya, passes na niya yun. Si Bato, dahil sa lumalaban din siya. Kahit pamminsan-minsan, gaganon, pero okay na si Bato. Nagkausap na kami sa academy. Sabi nga ni Bato sa akin, kasi sinabi ko kay Bato, Tomat, sir, anong tingin mo doon kay Nick Torres? Kay Torre, ano yun? Diyan na! Upakan ko yun pagka nakita kami. Nakita kami kanina. Sabi ko kay Nick Torre, para hindi mag-init ang ulo. Sabi ko,
alam, sabi ni Bato, Sir, sumusunod lang na utos yun. Huwag na kayo magalit. Patawarin nyo na. Magsasorry nyo sa inyo rin. Sabi nyo gano'n. Kaya kanina, pagdating, iniingat yung sarili ko na Magalit. nakadalawang estrella eh. Wala pa kinakita ang dalawang estrella na ano eh. Pero with due respect to Nick Torres, he is just doing his job as CICT. Look at it professionally. Okay? So, yun lang ano ko. Magagaw, hanggang kailan natin gagawin itong pangangalampag sa gobyerno sa kabila ng itong inakasuhan na ituloy-tuloy ba natin ito bilang mga Pag ako, magpakulong ako, dalan ako pagkain. Yan. Kaptado, medyo personal, kinakabahan po ba kayo sa inyong kaso? Hindi, kasi nga, ano yan eh, it is meant to harass yung kaso. It is meant to silence me. Magtago ako, ganun yung kay Banta, ganun yung kay Kipiroy, ganun yung kay Tebes. Congressman Tebes, no? Lahat Kay, tago, Roque. no? Kay Roque. Harry Roque. Yung sa akin, nung pinailan ako, may nag-offer na tumakbo ako at mag-asylum. Hindi hindi ko tinanggap. No? So, sabi ko, harapin ko. Even if makulong ako, kung gusto nyo ikulong ako, gusto nyo akong pasikatin nyo ako. Sige, malaman natin. Kasi kung kinakailangan yung ano nila sa akin, maging hudyat, okay lang. Hindi ko kasalanan yung kayo gumawa niyan eh. Kayo nag-destabilize sa gobyerno. Kayo ang may problema, hindi ako. Kayo yung pumasok sa gobyerno, kayo nangako eh, sa tao. Good governance is the only answer. Good governance. Ngayon, kung kunyaring patatagalin nyo hanggang 2028, I'm sorry, hindi kayo matatapos sa term ninyo. I'm sorry, iikot bigla ang mundo. Iikot bigla ang mundo. Kasi number one, ayaw ng Amerika sa gago ng gobyerno. Ayaw ng Amerika sa bangag. They will clamp down on drugs. Ayaw ng Amerika sa mga corrupt. They will clamp down sa mga magnanakaw. Bakit? Kasi kung magnanakaw ang isang regime, ano nangyayari? Yung mga kababayan nila pumupunta abroad, naghahanap ng greener pasture. Saan pumupunta? Amerika. Kaya ang suggestion sa Amerika, talsiko lumalaway. Ang suggestion, you clamp down on all the corrupt regime. Delikado itong regime na to, delikado kayo. And yung wini-withdraw na pera, hindi na withdraw. 2 beses na nag-attempt, $10 billion sa Hong Kong. Yes, tama. So, ang daming dapat i-explain, yung ginto, yung PhilHealth, lahat-lahat, di ba? Yung mga flood control, ang daming dapat imbestigahan. Yung Bycam, sir, bycam. yung Maharlika, yung Bycam na 2025. Kung ako lang ang masusunod, lahat yun. Yung 2025 budget, rescinded yun, wala yun, tanggalin. Kaya tayo hindi makagalaw, hinintay natin na Supreme Court. Hinintay natin kung meron pang natitirang justisya. Kaya nanonood lang tayo. Ngayon kung kunyari Supreme Court, kinampihan pa yung 2025, ginawang dineclare na legal yun, ano pa, wala tayong asahan. diba? So, pinapanood natin. Kabdado, and connection po sa freedom ng speech. Bukas po posibleng ipatawag ang mga vlogger na inakusahang bayaran ng mga narko at pugo. Ano po ang inyong komento? Wala yun, harassment nga lahat yan, It is meant to frighten yung mga tumatayo. Kita nyo yung sindikato na takutin lahat. Ngayon, kung magpapatakot kayo, wala, takot lahat, diba? Pero pagka nakikita nila yung mga nagsasalita ay matapang at nag-unite, yun yung mahalaga, mag-unite kayo, Wala, hindi kayo maano. Hindi sila ubra. Kaya ang ginagawa nila, 1 step forward, 2 steps backward. Tinitignan nila. Kung nakita nilang natakot yung tao, walang reaksyon yung tao, panalo tayo. So yun yung ano. May gagawin po ba action bukas ang FGF para makiisa po sa mga vloggers? Wala, matutulog lang ako. Ha? Ipanaw? Okay ang ipanaw. Boto niya ipanaw, ha? FGF. Personal na endorso niya, sir.
Personal na endorso na yan. Dr. Loren, ha? Personal na endorso na yan para sa Congress. Panaw. Okay si Doc Loren, saka yung BG. Bisaya Gayon. Bisaya Gayon. Dalawa na yan, ha? Nendorse namin. Total, marami naman FGF eh. So, hindi. Baka si Sir Miltran may sabihin. Si ano naman, si Jun. Wala na akong boses. Kaya pa yan, sir. Okay. Kaya pa. Kaya, okay. Any comment, sir? Any comment? Siya daw ang volunteer makulong. Yun, sa pipiyat. Nagtataka nga ako na ako ang naghamon ng mga congressman at saka si Torre. Bakit ako ang walang kaso? Yun doon. Hinihintay ko. Hindi ka ba pinatawag, sir? Biro ko lang. Hindi ka ba pinatawag ng Hindi ako Quadcom? pinatawag eh. Ako ngayon naghamon eh. Ha? Hinamon ko si Tambaloslos ng suntukan. Yung mga tuwadkom, hinamon ko. Bakit wala akong kaso? Ha? Unjust fixation eh. Hamon yun eh. Hindi inciting to sedition yun ha. Baka umahan ka ni Dan Fernandez, sir. Suntukan. No? Ngayon, pero ang hiling ko lang, hindi doon sa loob ng Kongreso. Sa labas, sir. Sa labas, kasi Ay. pag sa loob, silang power doon, gagamitin nilang power laban sa mga taong kaya nilang takutin. Subukan nila akong takutin. Subukan nila. Pero, hinahamon ko ang mga matatapang na mga nasa gobyerno, in UP man, o ano pa man, sa labas ng korte o sa labas ng Congress o sa labas ng mga opisina nila. Kasi kingdom nila yon eh. Pero inahamon ko sila sa labas para patas ang karapatan ng isang Pilipino. Ano? Isang Pilipino, karapatan natin labanan. So, may mga tanong. Tuloy ba? Bakit kayo atras ba kayo? Kayo? Pero may problema kasi tayo. Sa Pilipino kasi, hinihintay muna silang masaktan bago kikilos. Paano yon? Paano kung pag kumilos ka na, hindi ka na makakilos, kaya naputulan ka na ng paa? Hihintayin mo pa ba yon? Dapat ngayon tayo kumilos. Panahon na ang sitwasyon ngayon, ang gobyerno, panahon na palitan ang sistema. May EDSA 1, may EDSA 2. Ano nangyari? Inciting! Ano ang nangyari? Ang nangyari sa bansang Pilipinas, lalong lumulubog ang Pilipinas because of corruption. Alam niyo ba ang corruption nga sa Pilipinas? Tradisyon yun. Narinig ko na sa isang kampo yun. Sir, kasi problema kasi tradisyon na eh. Tradisyon ang corruption? Kinaugalian na. So, ibig sabihin mga kaibigan, panahon na, itong panahon na ito, gagamitin natin itong panahon na papalitan natin ang buong makinarya, ang buong sistema ng gobyernong Pilipinas sa pamumuno ng ating bangang na presidente. Pero hindi ko sinasabi na ang kanyang administrasyon lang ang corrupt. Lahat ng administrasyon ay corrupt. Pero ngayon lang, ang malala, wala nang control ang presidente. Kanya-kanya silang nakawan. Kahit man anong ayos siya. I'm sorry armed forces I'm sorry armed forces. Galing ako dyan. 4.9 billion ang hinahanap ko sa inyo. Masakit. Walang iyakan.